Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Ang buhay pag-ibig ay parang sugal. Palaging walang kasiguraduhan kung ikaw ay masasaktan o magiging masaya. Pero sabi nga nila, mas mabuti ng sumugal kaysa manghinayang ka panghabang buhay. Minsan ka na bang sumugal, kabarangay? Dear Mama Ganda, kapag nagmahal daw tayo ay palaging dapat todo. Para kapag nasaktan tayo ay walang pwedeng isisi sa atin na mali ang lahat ng ginawa natin. Kaya lang madalas kapag sinunod natin yon, todo rin kung masaktan tayo. Kaya hindi na natin nagagawa pang magbigay ng second chance sa taong minsan nating minahal at pinagkatiwalaan. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kabarangay natin at sa inyo, Mama Ganda. Sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Nobela. Tawagin niyo po pala akong Faith, 28 years old, isang teller sa bangko at masugid niyong tagapakinig. At kagaya ng ibang kabarangay na nagpapadala sa inyo ng sulat, gusto ko ring mag-share ng kwento ko na alam kong makakapagpaiyak sa maraming nakikinig ngayon. Nasa second year high school ako nang makilala ko si Mon. Transferee siya sa school namin at kaklase ko rin. Si Mon po yung tipo ng estudyante na gwapo, pero may pagkamapresko po. Mahilig siyang mang-asar ng mga kababaihan. At palaging ako talaga ang nakikita niya na batuhin ang mga pang-aasar niya. Palagi niyang pinapansin ang ayos ng buhok ko, ang kulay ng lip gloss ko, minsan pati na rin ang pagiging chubby ko. Dahil nakakapi ko ng mga pang-aasar niya ay madalas ko siyang pinapatulan. Inaaway ko po, Mama Ganda. Hinahampas ko sa balikat o kaya binabato ng eraser ng blackboard namin. At nang dahil doon, pati ang mga kaklase ko inaasad na rin ako na may gusto raw ako kay Mon. Lalo na kapag pinapatulan ko siya. Sa totoo lang naman, Mama Ganda, nakakapikon po kasi talaga ang ganoong klase ng lalaki. Ako po si Faith at ito ang aking kwento. Uy, Chubbs! Tulungan na kita dyan. Ako nang magbubuhat ng timba ng tubig na dala mo. Umalis ka na lang dyan sa dadaanan ko. Nakakaistorbo ka lang sa akin eh. Ito naman ang sungit. Ako na nga magbubuhat niyan. Ibigay mo na sa akin yung buhat mong timba. Kaya ko na nga to, kaya tumabi ka na lang dyan kasi nakakaabala ka lang talaga sa akin, Mon. Chubbs, bitawan mo na tong timba. Ako na magbubuhat. Kitang-kita naman sa mataba at namumula mong pisngi na nahihirapan ka na oh. Huwag ka na kasing humarang-harang dyan sa dinaraanan ko para hindi na ako nahihirapan. Akin na nga kasi ang timba. Sige ka, papayat ka sa ginagawa mong yan. Tapos mababawasan na yung kakyutan mo. Kaya ko na nga to, kaya umalis ka na dyan. Akin na yan, ako na magbubuhat niyang timba. Tumabi ka na lang dyan, sabi. Akin na sabi, ang kulit mo naman, tinutulungan ka na nga eh. Pamon! Uy! Hala! Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Natapon tuloy tong tubig sa timba. Nabasa pa tong sapatos ko. Ang kulit-kulit mo naman kasi, Mon eh. Oh, sorry. Gusto lang naman talaga kitang tulungan eh. Sinabi ko na nga na kaya ko, di ba? Ayan tuloy, sa halip na makatulong ka, maghihigip pa tuloy ulit ako ng tubig na pandilig sa mga halaman na nasa harapan ng classroom natin. Sorry na nga. Hindi ko naman gusto na matapon yung tubig sa timba. Huwag ka na mainis sa akin, Chubbs. Ay!
Pwede ba, Mon? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa akin ng ganyan. Katawan ko to. Kaya alam ko na chubby talaga ako at hindi mo na kailangan na araw-araw na ipaalala yun sa akin. Nakakairita ka na eh. Hindi na nakakatuwa yung ginagawa at sinasabi mo sa akin. Tinanganak ka ba talaga para manira ng araw ng ibang tao? Diyan ka na nga. Uy, Faith, sandali! Ano na naman ba? Sinira mo na nga ang umaga ko. Ayaw mo pa rin akong tigilan. Araw-araw na lang, Mon. Palagi ka na lang nandyan sa harapan ko at binibuwisit ako. Ano ba talagang gusto mo? Bakit ba palagi ako na lang ang nakikita mong asarin? Gusto ko lang naman na, Ano? Gusto mong palaging sirain ang araw ko dito sa school? Gusto mong palagi na buwisitin ako? Gusto mo na nahihirapan talaga ako dito? Gusto kita, Faith. Gusto mong… anong sabi mo? Gusto kita kaya palagi ako nagpapapansin sa'yo. Kasi nung unang pasok ko dito sa school, hindi mo man lang ako tinitingnan. Kaya ang naisip kong paraan para mapansin mo ako, asarin na lang kita. Effective naman, di ba? Kaya lang, hindi ko naman gusto na mabwisit ka talaga sa akin o mainis. Sorry nasobrahan na ata yung pagpapapansin ko sa'yo. Gusto ko lang talaga na maging close tayong dalawa kasi nga crush kita. Uy, Faith. Bakit hindi ka na nagsalita dyan? Galit ka ba? Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi na masyado. Sige na, babalik na ako sa classroom. Ikaw na lang ang magigib ng tubig at magdilig ng mga halaman ni Ma'am. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi ko talaga inaasahan ang ipinagtapat sa akin ni Mon ang araw na yon. Hindi naman kasi talaga halatang may gusto siya sa akin kasi nga ang dating sa akin ang ginagawa niya, gusto niya lang talagang umiyak ako sa pagkabuisit. Kaya hindi ko napansin na meron palang laman ang mga pang-aasar niya sa aking yon. Pero may mas nakakakilig pang nangyari ng araw na yon, mga maganda. Hindi po kasi pumasok si Mon sa unang 2 subject namin sa umaga na yon na labis kong pinagtaka. Kasama ko lang kasi siya ng umaga na yon tapos bigla siyang nawala. Bago kami mag-break time ay nalaman ko na nasa guidance office na pala siya dahil nakita raw siya ng school guard namin na tumalon sa bakod ng school namin galing sa labas. Pinalabas din naman kaagad siya ng guidance office. Tapos nang pumasok na ulit siya sa classroom namin, inabot niya sa akin ang isang pares ng tsinelas na bili niya raw nung siya ay nag-over the bakod. Nag-sorry rin ulit sa akin ito. Dahil nakipag-aguan siya sa akin sa timba dahilan upang mabasa po ang sapatos ko. Nakita yun ng mga kaklase namin kaya halos lahat sila ay inasar kaming 2. Kung noong una ay nagpipigil ako ng inis sa kanilang lahat ng mga oras na yon, sa loob-loob ko po, pigil na pigil din ang kilig ko. Naging close na rin kami ni Mon pagkatapos ng araw na yon. Hindi na niya ako masyadong inaasar at nagsimula na rin siyang manligaw sa akin. Nasa 3rd year na kami nang sagutin ko siya at tumagal hanggang kolehiyo ang aming relasyong 2. Uy guys, sorry lang kami ni Mon. Wala namang bago dun kasi palagi kayong 2 late sa mga lakad ng barkada. Sinabi mo pa, Cheryl. Nakauwi na nga yung ibang kaibigan natin eh. Ang mahalaga, dumating pa rin kami. Happy birthday nga pala, Ralph. Salamat, Mon. Dumating nga kayo, pero hindi rin naman kayo nakasama sa barkada picture natin kanina. Sorry na, Cheryl. Alam mo naman na kapag si Mon ang kasama ko sa mga ganitong lakad, pahirapan magpaalam sa bahay, lalo na kay Papa. Mabuti na nga lang nandun yung mama ni Faith kaya may backup kaagad kami na payagan siya dito sa birthday celebration ni Ralph.
Basta ako, sanay na akong palaging late sa mga lakad ang dalawang to. Ang hirap kasing magkaroon ng tatay na pinalaki ng lolo kong sundalo. Sobrang higpit. Teka, bakit parang ang aga namang malasing ni Cheryl? Sinong lasing? Ako? Hindi pa ako lasing Oo nga naman. Mukha namang hindi pa lasing si Cheryl, babe. May konting amats lang. Hayaan nyo na yan. Kakabreak lang sa boyfriend niya eh. Correction lang hindi ako umiinom ngayon dahil broken-hearted ako. Sinasabayan ko lang ang pagsiselebrate ni Ralph sa birthday niya at sa araw ng kalayaan ko. Kalayaan talaga? Oo, nakakasakal kaya maging boyfriend ang ex ko. Sobrang controlling, demanding, possessive. Basta, lahat na yata ng pangit na ugali ng isang tao nakuha ng demonyo na yun. Eh bakit mo pala sinagot? Tapos tumagal pa ng 1 taon ng relasyon yung dalawa. Hindi ko naman alam na may pagkademonyo palang ugali ng lalaking yun. Biruin mo, pagkatapos niya akong turuan ng kung ano-anong bagay na tungkol sa sex, maghahanap pa rin pala siya ng ibang babaeng titikman. Ganon talaga, Cheryl. May ibang lalaki na hindi marunong makontento. Malas mo lang talaga na ganong lalaki ang nakilala at minahal mo. Basta, visit siya. Yun lang ang masasabi ko. Ay, buti nga yang si Mon nakukontento sa'yo kahit hanggang halik lang sa pisiyang nagagawa niya sa'yo. Teka, ibig sabihin Mon, wala pa palang nangyayari sa inyong dalawa ni Faith? Hindi mo ba alam, Ralph? Sa barkada natin, silang dalawa na lang ang virgin. Hoy, grabe ka, Cheryl Kailangan talaga na mapunta sa amin ni Mon ang topic? Ganun talaga. Kung sino ang mga virgin sa barkada, sila ang mas pinag-uusapan. Ang hina mo naman pala, bro. Hindi naman pagiging mahina yon, Ralph. Nire-respeto ko lang talaga yung mga gusto at desisyon ni Faith. Tsaka hindi naman ako nagmamadali tungkol sa bagay na yan. Sa kasalan din naman kami mauuwi ni Faith kaya bakit hindi ko na lang hintayin yung araw na yon, di ba? Ang good boy naman pala talaga nitong jowa mo, Faith. Sinabi mo pa. Kaya nga mahal na mahal ko yan Mas mahal na mahal kita, babe. Kaya ire-respeto ko lahat ng mga desisyon mo. Ire-respeto ko rin lahat ng mga gusto mong mangyari sa relasyon nating dalawa. Isa sa mga dahilan kung bakit sobrang minahal ko si Mon ay ang respeto na pinapakita at pinaparamdam niya sa akin at sa mga magulang ko. Legal na kasi sa bahay namin ang aming relasyon. Kaya medyo mahigpit si Papa kapag nalabas ako na si Mon ang kasama. Si Mama naman ay malaki ang tiwala sa akin pati na rin kay Mon. At palaging nagpapaalala na huwag kaming lalampas sa limitasyon bilang magkasintahan. At sa ilang taon nga, ng relasyon naming dalawa na kontento na si Mon na hanggang HHWW lamang kami. Mga pahalik-halik lamang sa pisngi ang pwede naming gawin sa isa't isa. Kahit kailan na hindi po siya naging mapusok pagdating sa aming relasyon. Bago ko palang sagutin noong nasa high school pa lang kami si Mon, sinabi ko sa kanya na medyo konserbatibo akong babae pati ang pamilya ko. Sumusunod ako sa paniniwala namin na dapat ibigay ng babae ang kanyang sarili sa lalaki pagkatapos ng kanilang kasal at pangako sa harap ng Diyos. Ang paniniwala ko na yon ay nirespeto naman ni Mon. At nang sagutin ko nga siya, nangako siya na hinding-hindi niya sisirain ang tiwala ko at respeto niya sa akin bilang babae at girlfriend niya. Kaya maganda, grabe po talaga ang respeto at pagmamahal sa akin ni Mon. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Habang tumatagal noon, ang relasyon namin ni Mon, pakiramdam ko ay mas tumatatag kaming dalawa. May oras din naman na nagkakatampuhan kami, lalo na noong naging busy kami sa kanya-kanya naming finals. At halos mawala na kami ng oras sa isa't isa. Si Mon kasi ang tipo ng tao na gusto niya yung palagi siyang tinitexto o tinatawagan.
Yung lalaki na gusto ay palagi siyang nilalambing. Malambing din naman akong girlfriend, mga maganda. Pero minsan talaga nahihirapan ako noon na hatiin ang oras ko sa pag-aaral at sa kanya. Academic scholar din kasi ako at may mga minemintain akong grades. Kaya nawalan talaga ako ng oras sa aking boyfriend na si Mon. May 2 linggo din kaming hindi nag-usap pero pagkatapos noon ay nagkaayos din kami kaagad. Kumbaga parang mga away bata lang ang nangyayari sa aming dalawa noon. Akala ko mamaganda ang 2 linggo na parang cool off namin ni Mon ang pinakamabigat na pagsubok na pagdaraanan naming dalawa. Pero hindi pa pala yun. Dahil isang balita ang nakarating sa akin nung kakasimula pa lang ng first semester namin sa first year. May isang kabarkada kami na tinawagan ako at sinabi na buntis daw si Cheryl. Hindi na ako masyadong nagulat dahil alam naman naming lahat na may nangyayari na sa kanya at sa boyfriend niya. Pero hindi ako makapaniwala nang malaman ko na si Mon ang tinuturong tatay ng bata sa sinapupunan ni Cheryl. Hindi ko tinawagan noon si Mon para ikumpara sa kanya ang relasyon ng iba o ang ibang lalaki. Hindi ko po sa kanya din kinumpirma ang balita. Pinuntahan ko na lang siya sa lugar kung saan kami magkikita ng araw na yon. At nung mga oras na yon, mga maganda, parang hindi ko magawa ang dapat kong gawin o ang dapat kong sabihin o itanong sa kanya. Sinabi mo na ba kay Faith ang nangyari? Hindi pa, Ralph. Pero magkikita kami ngayon dito sa labas ng gym. Kailangan mo ayusin yan, bro. Malaking gulo talaga yung pinasok mo. Mon! Nako, ayun na nga si Faith. Babe, bakit hindi mo sinagot yung text at tawag ko kanina? Bakit pa? Makikita naman na tayo, di ba? Tsaka mas gusto kita makausap ng personal. Mon, alis muna ako ah. Mukhang kailangan niyong mag-usap ng masinsinan ni Faith. Kailangan talaga namin mag-usap nitong kaibigan mo. Meron akong dapat na malaman na si Mon lang ang makakasagot. Sige Faith, mauna na ako. Babe, ano ba yung gusto mong itanong sa akin at parang namumula yung mukha mo sa galit? Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ng isang kabarkada natin? Tungkol saan, babe? At talaga magkukunwari ka pa na hindi mo alam? Imposible naman na makarating sa akin ang balita lang hindi dumadaan sa'yo, Mon. Babe, sorry. Totoo nga! Totoong nabuntis mo si Cheryl? Hindi ko naman alam, babe. Maniwala ka sa akin. Paanong hindi mo alam? Ano yun? Trip lang ni Cheryl na ituro ka bilang tatay ng pinagbubuntis niya? Ang kapal naman pala talaga ng mukha niya kung gagawin niya yon. O sige, itong tanong ko na lang ang sagutin mo. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Hindi ko rin alam, babe, kasi pareho kaming lasing ni Cheryl nung gabing yun. Pero wala akong matandaan na may nangyari talaga sa aming dalawa. Bakit nga ikaw ang tinuturo niyang tatay ng pinagbubuntis niya? Hindi ko alam, siguro kasi nung nalasing kaming dalawa, nung magising kami, pareho kaming nasa loob ng kwarto niya tapos halos wala kaming damit. Grabe. Grabe ka, Mon. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na walang nangyari sa inyong dalawa? Lasing na lasing nga kasi ako nun, babe. Kaya wala akong matandaan na may nangyari sa aming dalawa. Ewan ko sa'yo! Napakasinungaling mong lalaki ka! Babe, sandali! Huwag ka munang umalis! Babe! Hindi po ako makapaniwala tungkol sa pangyayaring yon. Nilaksan ko ang loob ko nung kinumpirma ko kay Mon ang balita. Hindi ko nga po akalaing magagawa ko yun eh. Nandun si Ralph
At iba pang kaibigan namin na kaagad na umawat sa akin bago pa ako tuluyang makalapit kay Cheryl. Sinabi ko sa kanila noon na gusto ko lang marinig mula kay Cheryl ang totoo at wala akong plano na saktan siya. Kilala po ako ng barkada namin na hindi ako palaaway na tao. Hinayaan nila kaming makapag-usap ni Cheryl. Sinabi ni Cheryl na may nangyari nga sa kanila ni Mon nang minsang magkainuman silang dalawa sa bahay niya. Tinanong ko ulit siya kung sigurado ba siya na si Mon talaga ang ama ng bata. Dahil ang alam ko talaga noon, mamaganda, kahit break na sila ng boyfriend niya, ay pumapayag pa rin siya na may mangyari sa kanilang dalawa. Pero ginii talaga ni Cheryl na si Mon ang tatay ng baby niya dahil si Mon lang daw ang nakagalaw sa kanya ng mga huling 2 buwan. Doon na ako nagsimulang makumbinsi na ang boyfriend ko talaga ang tatay ng pinagbubuntis ni Cheryl. Kaya hindi ko na muli pang kinausap si Mon at hindi ko na rin sinagot pa ang mga text o tawag niya. Minsan siyang pumunta noon sa bahay pero muntik na siyang mabugbog ni Papa dahil sa galit nito sa kanya. Kaya nawala ng paraan si Mon para makalapit at makausap ako ng panahong yun. Ralph, eto na yung mga libro na hinira mo sa akin para sa kapatid mo. Salamat, Faith. Sa totoo lang, makalat kasi talaga ako sa gamit. Kaya mabuti na lang natabi pa ni Mama yung mga libro na ginamit ko nung nasa high school tayo. Ako nga rin eh. Yung mga libro ko dati hindi na mahanap ni nanay. Ito pa naman talaga yung kailangan ng kapatid ko para gawa ng reaction paper. Buti talaga meron ka pa nito. Oo nga eh. Huwag mo na rin nga palang ibalik sa akin yan kasi wala nang gagamit ng mga libro na yan sa bahay. Sige Ralph ah, una na ako kasi inutusan pa ako ni Mama na mag-grocery. Faith, sandali lang. Bakit? May iba ka pa bang kailangan? Ano lang. Kumusta na kayo ni Mon? Wala na kami ni Mon. Anong ibig mong sabihin? Tinapos ko ng relasyon naming dalawa nung 1 linggo pa. Pumayag siya? Hindi naman niya kailangan pumayag eh. Alam ko na ang breakup dapat mutual decision ng 2 taong magkarelasyon. Pero ako kasi yung nasaktan dito. Ako yung niloko. Kaya alam ko na may mas karapatan ako para tapusin ang lahat sa amin. Hindi mo na ba talaga siya pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon? Paano ko gagawin yon? Kung panghabang buhay na ang resulta ng kasalanang ginawa niya. Babe, Bakit nandito ka, Mon? Huwag mo sabihin na kinuntsaba mo tong si Ralph, ha? Pasensya ka na, Faith. Naaawa na kasi ako kay Mon. Hindi na siya nakakapasok sa mga klase namin. Hindi na rin siya kumakain ng maayos. Kasalanan niya ng kaibigan mo. Kasi gumawa siya ng kasalanan at kababuyan. babe, pakinggan mo muna ako. Pwede ba, Mon? Tinext ko na sa'yo na tapos na ang relasyon nating dalawa, di ba? Kaya wala ka ng karapatan na tawagin ako ng ganyan. Sorry. Ayoko pa kasi talagang tanggapin yung pakikipag-break mo sa akin eh. Bakit ako? May choice ba ako na hindi tanggapin na nagkaanak ka na sa ibang babae habang magkarelasyon tayong dalawa? Wala naman, di ba? Kasi sa ayaw at sa gusto ko, nangyari na ang lahat. Niloko mo na ako! Faith, pakinggan mo muna sana ang gustong sabihin ni Mon. Wala na akong dapat na pakinggang kahit na ano mula sa kanya. Tsaka pwede pa, Ralph? Tigil-tigilan mo na nga ang pakikialam sa gulo naming dalawa. Kahit ano pang gawin mo, wala ka nang maaayos sa amin ni Mon. Dahil si Mon mismo ang sumira sa aming dalawa. Subukan mo pa ulit na gawin na iset up ako kay Mon. Pati ikaw, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Diyan na kayo! Magsama kayong dalawa, mga sinungaling! Hindi lang si Ralph ang sumubok na pag-ayusin kami ni Mon. Dahil marami kaming common friends,
Marami rin ang kumausap sa akin na bigyan ng pagkakataon ng relasyon naming dalawa. Yung iba kasi sa mga kaibigan namin ay hindi rin naniniwala na si Mon ang tatay ng pinagbubuntis ni Cheryl. Sinasabi nila sa akin na baka raw gumagawa lang ng kwento si Cheryl para may managot sa pinagbubuntis nito. Marami nga rin mga kaibigan namin ang nagalit kay Cheryl dahil sa nangyari. Hindi ko alam kung bakit hindi nila magawang magalit kay Mon kahit siya naman talaga ang punot dulo ng lahat. Ang sabi kasi ng mga kaibigan namin, kilala nila si Mon at alam nila na hindi niya magagawang magloko sa relasyon naming dalawa. Alam daw nila kung gaano ako kamahal ng ex-boyfriend ko. Pero nangyari na kasi ang lahat, mamaganda. Niloko na niya ako at nagawa pa niyang magkaroon ng anak sa ibang babae. At yon ang hindi ko magagawang patawarin. Nahihirapan din naman ako sa ginawa kong pag-iwas kay Mon lalo na sa pagkikipag-break ko sa kanya sa text. Gabi-gabi po akong umiiyak at halos hindi ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. Palagi akong pumapasok noon sa mga klase ko na pugtong-pugto ang mga mata. Sobrang hirap pala talagang masaktan lalo na sa kauna-unahang pagkakataon. Sobrang sakit. Yung pakiramdam na parang ayoko na ulit sumubok na magmahal, mamaganda. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ito. Basta ang alam ko, sa ngayon ay nahihirapan ako. Maraming beses noon na gusto ko nang kausapin si Mon. Patawarin siya at magbalikan na kaming dalawa. Pero palaging nananalo ang galit at kirot sa puso ko nang dahil sa ginawa niya. Halos maglilimang taon na ang relasyon naming dalawa at akala ko ay kaya niyang maghintay kagaya ng paulit-ulit niyang pinapangako sa akin. Ibibigay ko rin naman ang sarili ko sa kanya pero sa tamang panahon, mga maganda. At akala ko ay nirerespeto niya talaga ang paniniwala ko at ng buong pamilya ko. Yun pala'y hahanap siya ng ibang babae kung saan doon niya gagawin ang mga bagay na hindi niya nagagawa sa akin. Ikaw na naman? Ano na naman bang ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin? Hinihintay talaga kita, Faith. Uuwi na kasi ako ng probinsya namin kaya gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo. At talagang balak mong takbuhan ang responsibilidad mo kay Cheryl? Hindi ko siya tatakbuhan at mas lalong wala akong responsibilidad sa kanya. Faith, alam ko, marami ka ng iba't ibang version na narinig tungkol sa nangyari. Pero hindi mo man lang ba itatanong sa akin kung ano talaga yung totoong nangyari? Hindi mo ba kukunin yung side ko? Sinagot mo na yan, di ba? At sinabi mo na wala ka natatandaan na kahit ano. Wala ba talaga? O ayaw mo lang aminin na nag-enjoy ka ng mag-sex kayong dalawa ni Cheryl? Faith, imposible nga na may mangyari sa aming dalawa ni Cheryl. Paanong imposible? Sa'yo nang galing na nagising kang katabi mo siya. Tapos wala na kayong kahit na anong suot, di ba? Dahil lasing na nga ako nung gabing yun. Kaya nga nakipag-inuman ka sa bahay mismo ni Cheryl, di ba? Kasi may balak ka na makipag-sex sa kanya. Yun ba yung nakarating sa yung kwento? Na sinadya akong lasingin si Cheryl para may mangyari sa amin? Ay, noong gabi na nalasing kaming dalawa ni Cheryl, siya mismo ang nagpapunta sa akin sa bahay nila. Ang sabi kasi sa akin ni Cheryl, gusto niyang may makausap na lalaki dahil hindi niya na maintindihan yung ex-boyfriend niya. Actually, dalawa kami ni Ralph ang nagpunta doon. Pero nauna siyang umalis sa akin. Yun din yung linggong nagkalabuan tayong dalawa, Faith. Kasi busy ka sa academics mo. Kaya masama rin talaga yung loob ko ng mga oras na yun. So yun din ang dahilan kung bakit nakipag-sex ka kay Cheryl? Hindi nga pwedeng mangyari yun. Pwede ba patapusin mo muna ako sa mga sinasabi ko? Umiiyak noon si Cheryl at sabi niya na may mabigat siyang pinagdadaanan ng mga oras na yon. At dahil may problema nga tayong dalawa, naparami yung inom ko ng alak. Alam mo naman na madali ako malasing, di ba? At kapag nalalasing ako, nakakatulog ako kaagad. Ano bang point mo, Mon? Na walang nangyaring kahit ano sa inyo ni Cheryl? Na natulog lang kayo magkatabi nang hindi mo siya ginagalaw? Na gumagawa lang ng kwento si Cheryl nang sabihin niyang ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya? Oo!
Kasi paano ko siya magagalaw kung malalim na ang tulog ko dahil sa kalasingan? Eh bakit hindi mo na lang sinabi sa akin yan nung una pa lang? Bakit nagsinungaling ka pa sa akin? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Faith. Hindi ko lang talaga sinabi sa'yo dahil alam ko na magagalit ka kapag nalaman mo ang tungkol doon. Tsaka natakot ako na baka makipaghiwalay ka sa akin. Hindi ko naman alam na gagawa ng ganong kwento si Cheryl eh. Nabigla na lang niya ako ituturo na ako yung tatay ng batang ipinagbubuntis niya. Pero sigurado talaga ako, Faith. Sigurado ako na hindi ako yung tatay ng baby na yon. Please naman oh. Ayusin na natin to bago ako umuwi ng probinsya namin. Ayoko talaga mawala ka sa akin eh. Faith, ayoko na tuluyan tayo magkahiwalay na dalawa. Hindi ko kasi alam kung kaya pa nating ayusin to, Mon. Masyado masakit para sa akin lahat ng mga nangyayari ngayon. Pero hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi ko alam. Ewan ko. Naguguluhan ako. Umalis ka na nga lang dito. Alam mo, kapag nakikita kita, pakiramdam ko nanliliit ako eh. Kasi Mon, pinagkatiwalaan kita. At ang buong akala ko ayos lang sa'yo ang lahat sa setup ng relasyon natin dalawa. Akala ko nirerespeto mo talaga ako. Pero hindi pala. Maghahanap ka rin pala ng iba. Doon ako mas nasaktan. Yung hinanap mo sa ibang babae ang bagay na hindi ko pa kayang ibigay sa'yo ngayon. Kaya kung pipilitin mong hingin sa akin ang kapatawaran sa nangyari na to, hindi ko yun kayang ibigay sa'yo. Kasi masyado mo ako nasaktan. Sobrang sakit, Mon. Sobrang sakit. Kaya please, umalis ka na at sana hindi na muna kita makita. Para hindi ko pa ulit-ulit na maramdaman ang sakit ng ginawa mo sa akin. Bago pa nakasagot ulit si Mon, ay lumabas na sina Papa at Mama mula sa bahay. At nang makita nga ni Papa si Mon ay kaagad niya itong sinuntok kagaya ng inaasahan ko. Halos mabali nga ni Papa ang ilong ni Mon sa lakas ng suntok niya. Mabuti na lang at may kapitbahay kami na kaagad ding umawat sa gulo. Umiiyak akong pumasok sa loob ng bahay namin kasunod ng mga magulang ko. Si Papa galit na galit pa rin po kay Mon at minumura ito. Samantalang si Mama ay nakayakap na lamang sa akin. Sigurado naman ako sa sarili ko na mahal ko pa rin si Mon hanggang sa mga oras na yon. Ang hindi ko alam ay kung kailan ko siya magagawang patawarin. Ako pa naman po ang tipo ng tao na kapag nasira na ang tiwala, ay hirap na iyong maibalik at mabuo ulit. Kaya alam ko na kapag sinubukan naming magbalikan ni Mon, ay palagi kaming mag-aaway. Isa pa, parang hindi ko na rin kaya magkaroon ng boyfriend na may anak na. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko nakasal sa lalaking may nauna ng anak sa ibang babae. Pagkatapos kong ipagtabuyan si Mon sa bahay namin ay hindi ko na siya ulit nakita pa. Ang sabi ng ilang barkada namin ay umuwi na raw siya ng probinsya nila. Nawala na rin noon sa lugar namin si Cheryl. At may kumalat na chismis na siguro raw ay nagsasama na silang dalawa kaya sila lumayo sa lugar namin. Doon ako mas lalong nasaktan. Kaya ginawa ko ang lahat para kalimutan siya. Nag-focus na lamang po ako sa pag-aaral at nang makapagtapos ako, ay nagtrabaho ako kaagad. Mabagal ang naging proseso ng pag-move on ko pero sa tingin ko ay nagawa ko naman yon kahit paano. Sumubok din ulit akong makipagrelasyon noon pero wala ring nagtagal sa relasyon na yon. Siguro kasi alam ko rin sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa na magseryoso at magmahal muli. May 6 na taon ang lumipas noon nang makatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang kabarkada namin. Kinuha niya raw na ninong at ninang ang lahat ng mga barkada namin at iniimbitahan niya kami sa binyag ng baby niya. Nagdadalawang isip pa ako noon, Mama Ganda, dahil alam ko na pwedeng muli kaming magkita ni Mon at Cheryl sa lugar na yon. Sa huli pumunta rin ako sa binyag at marami ako mga dating kaklase at kaibigan na nakita roon.
Nakita ko rin si Cheryl na may kasamang isang batang babae. Hindi iyon kahawig ni Mon, pero sigurado ako na ang batang yon ang anak nilang dalawa. Ramdam ko rin na umiiwas ng tingin sa akin si Cheryl ng mga oras na yon. Hanggang sa nagdesisyon akong mauna. Lumapit at bumati sa kanya noon. 6 na taon na rin naman ang nakalipas, Mama Ganda. Siguro sapat na yon para patawarin ko sila sa nagawa nilang kasalanan sa akin noong mga kolehiyo kami. Nak, ingat ka sa pagtalon-talon mo. Saka huwag ka masyadong lumayo kay Mommy. Hi, Cheryl. Faith? Hi din. Kamusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang din. Ang laki na ng anak niyo ni Mona. Tapos kamukhang kamukha mo pa. Parang ikaw na ginawang bata. Nasaan pala si Mon? Hindi ko pa kasi siya nakikita mula nang dumating ako dito. Hindi ko kasama si Mon, Faith. Bakit naman? Naku, hindi niya pwedeng pinapabayaan na mag-ina niya lalo na at pareho pa kayong babae. Si Mon talaga kahit kailan. Ang tamad pumunta sa mga ganitong lakad. Hindi pa rin ba siya nagbabago kahit tatay na siya? Faith, hindi naman talaga si Mon ang tatay ng anak ko kaya hindi rin kami magkasama kahit sa bahay. Anong ibig na sabihin? Nagsinungaling ako sa inyong lahat nung ituro ko noon na si Mon ang tatay ng baby ko. Teka, hindi ko maintindihan. Paano hindi siya ang tatay ng anak mo? Di ba may nangyari sa inyong dalawa? Nag-inuman at nagkalasingan pa nga kayong dalawa, di ba? Oo, totoong kaming dalawa na lang ni Mon ang natirang magkasama na nagiinuman nun sa bahay ko. Pero sobrang nalasing siya kaagad. Tapos sinubukan ko na nahalikan siya. Ikaw ang naunang humalik sa kanya? Oo, kasi lasing na rin ako noon kaya hindi ko na masyadong alam ang ginagawa ko. Kaya lang, tinulak niya lang ako at pagkatapos noon, natumba na siya sa kinauupuan niya. Inalalayan ko pa siyang maglakad papunta sa kwarto ko. Hinubaran at sinubukan kong romansahin. Pero wala eh. Nakatulog na siya dahil sa kalasingan. Pero bakit si Mon ang paulit-ulit mong tinuturo na nakabuntis sa'yo? Dahil ayaw akong panagutan ng ex-boyfriend ko at kailangan ko ng sasalo sa anak ko. Faith, sorry. Hindi ko naman talaga ginusto na sirain ang relasyon yung dalawa. Naipit lang ako sa sitwasyon. Ayoko lang talaga na lumaki ang anak ko na walang kinikilalang tatay. Pero wala rin eh. Ayaw din ako panagutan ni Mon dahil alam niya na hindi raw sa kanya ang batang dinadala ko. Kaya nagdesisyon na lang ako umalis at lumayo dito sa lugar natin. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa amin ni Mon? Lalo na sa akin? Ang buong akala ko, magkasama kayo sa halos 6 na taon na hindi ko kayo nakita. At ang akala ko talaga, si Mon ang tatay ng baby mo. Akala ko niloko niya ako noon. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi pala totoo ang lahat ng pinagkalat mo tungkol sa inyong dalawa? Intindihin mo naman sana ako. Sinubukan ko lang na umiwas sa kahihiyan ng mga panahon na yon. Hindi pa rin naman kasi ako handang maging nanay noon. Eh bakit kasi paulit-ulit ka pang nagpapagamit sa ex-boyfriend mo noon? Kung hindi ka pa pala handa sa ganyang kabigat na responsibilidad? Tapos nandamay ka pa ng ibang tao? Anong klaseng kaibigan ka, Cheryl? Faith, sorry talaga. Nag-guilty rin naman ako sa ginawa ko lalo na nang tuluyan ng masira ang relasyon niyo ni Mon. Kaya rin ako pumunta ngayon dahil gusto ko na makita ka at makapag-sorry sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano gagawin yun kasi nga sobrang nahihiya ako sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako, Faith. Kayo ni Mon. Sana mapatawad niyo pa akong dalawa dahil sobrang pinagsisisihan ko na talaga ang ginawa ko sa inyo. Sorry. Sorry talaga, Faith.
Gusto ko talagang sampalin si Cheryl ng mga oras na yon para mabawasan man lang ang bigat at sakit sa dibdib ko na muli na naman pong sinariwa. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong gumawa ng eksena sa binyag ng anak ng kaibigan namin. Ang akala ko noon, kaya ko nang ibigay ang pagpapatawad noon kay Cheryl. Pero lalo po akong nahirapan. Hindi ko na ibigay kay Cheryl ang forgiveness ng araw na yon. Sapat na siguro na hindi ko siya nasampal sa kabila ng naging malaking kasalanan niya sa akin. Lumayo na lang ako mula sa kanya dahil baka kung ano pang magawa o masabi ko noon. Nilibang ko ang sarili ko sa pakikipag-usap sa ibang mga kaibigan namin at kaklase. Umaasa ako noon na sana kapag dumating si Mon, mabigyan pa ulit kami ng pagkakataon na may pagpatuloy ang nasira naming relasyon. Baka kasi kagaya ko ay wala pa rin siyang asawa at anak. Umaasa po ako na pwedeng maayos ang naudlot naming relasyon. Buong maghapon din na naroon ako sa selebrasyon ng binyag ng aming kaibigan. Pero wala pong dumating na Mon. Umuwi tuloy ako ng bahay namin. Nasira ang pag-asa ko na muli siyang makita. Hindi pa rin ako sumuko. Nasabi ko naman sa sarili ko na sa pagkakataon na yun, ako naman na mag-e-effort na magkaayos kaming dalawa. Kung malaman ko man noon na may asawa at anak siya, ay titigilan ko na kaagad. Pero kung sakaling pareho kaming naghihintay ng tamang pagkakataon para sa aming dalawa, susubukan ko pong makipag-ayos at makipagbalikan sa kanya. Isang linggo ang lumipas noon pero walang nakapagsabi sa akin kung saan ko pwedeng makita o makakontak man lamang si Mon. Wala na rin kasi sa lugar namin ang pamilya niya kaya hindi ko na alam kung paano siya hahanapin at kung sino-sino ang mga tatanungin. Hanggang sa may nakausap ako na isang pinsan niya at sinabi sa akin, Mama Ganda, na 3 taon na raw ang nakakalipas buhat nang mamatay si Mon habang nasa training siya ng pagsusundalo. Tama po ang narinig niyo. 3 taon na palang patay ang lalaking sobra kong minahal. Hindi po ako makapaniwala. Nang marinig ko ang mga bagay na yon, mula sa pinsan ni Mon ay parang gusto kong sampalin ng malakas ang sarili ko. Gusto kong magising ako sa bangungot na yon pero sa sobrang sakit na aking nararamdaman, alam kong hindi ito isang bangungot. Dahil masakit. Alam kong hindi siya bangungot nang malaman ko ang bagay na yon mula sa pinsan ni Mon. Hindi na rin naging malinaw sa isipan ko ang mga sumunod na nangyari. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa loob ng simbahan, tahimik na umiiyak. Maraming tanong ang umiikot sa isipan ko, Mama Ganda. Napakaraming what if. What if pinakinggan ko ng mas mabuting eksplanasyon ni Mon? What if naniwala ako sa kanya kahit konti lang? What if pinagbigyan ko ang pakiusap niya na maayos namin ang aming relasyon? What if buhay pa ngayon si Mon? Masaya kaya kaming dalawa? Marami pa akong tanong na alam kong kahit kailan ay hindi na masasagot. At wala rin akong ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang napakasakit na katotohanan kahit kailan. Hinding-hindi na kami magkikita ng taong sobrang minahal ko. Kauna-unahan at pinakang minahal ko. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras upang maibahagi ko po ang aking kwento
sa ating mga kabarangay. Pasensya na rin kung medyo nabasa na ng mga luha ko ang sulat na ito. Tumuloy na kasi ang ulan dito sa amin kaya pati na ang mga luha ko ay nakisabay na rin. May 2 taon na ang nakakalipas mula nang malaman ko na wala na si Mon. Pero hanggang ngayon ay hirap pa rin akong tanggapin ang lahat. Hindi pa nga rin ako ulit sumusubok na pumasok sa isang relasyon. At hanggang ngayon pinagdarasal ko na sana dalawin ako ni Mon kahit sa panaginip lang. Muli kong maramdaman ang mga yakap niya. Kahit sandali lang. Baka kasi sa paraan na yon, tuluyan na akong makaalis mula sa malungkot na chapter na ito ng aking buhay. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Faith. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!